بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, andito na naman tayo para ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Nandito tayo sa pang 26 na episode na kung saan patuloy tayo sa pagtalakay sa mga haligi ng Islam, no? Dito tayo ngayon sa pang-apat na haligi ng Islam na kung saan tinatalakay natin ang mga alituntunin sa pag-aayuno o mga kaalaman na may kaugnayan sa pag-aayuno. So tapos tayo kahapon doon sa mga araw na kung saan sunna na mag-ayuno tayo sa mga araw na yaon. Yung mga nabanggit natin na mga karagdagang araw na kaibig-ibig sa Islam na mag-ayuno tayo sa mga araw na yaon kapag kaya natin. Ito yung tinatawag natin na mga voluntaryo na pag-ayuno na kung saan habang ito ay ginagawa ng isang Muslim ay lalong dumadami yung kaniyang mga kabutihan, mga gantimpala. So ngayon dito na naman tayo sa mga araw na kung saan hindi pinahintulutan na mag-ayuno ang isang Muslim, no? Kahapon yung mga araw na mga sunna sa pag-ayuno, at ngayon na naman dito na naman tayo sa mga araw na kung saan hindi marapat na mag-ayuno rito ang tayong mga Muslim. Una, siyamul Eidain, yung pag-aayuno sa dalawang araw na yung dalawang Eid. Ito yung Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha. Pagkasapit ng Eid al-Fitr, pagkatapos ng Ramadan, sa araw ng Eid al-Fitr, bawal po mag-ayuno doon ang mga Muslim sapagkat yun ay araw na tinatawag natin na pesta ng mga Muslim, mga kamusliman, bilang pagpapakita na tapos na ang Ramadan. Kaya bawal, haram ang mag-ayuno doon sa araw ng Eid. Okay? Yung Eid al-Fitr pagkatapos ng Ramadan. Gayon din yung Eid al-Adha, yung araw na pang-10 araw sa Dhul Hijjah na kung saan araw ng pag-alay ng mga hayop, no? Ito yung ginagawa natin tayong mga Muslim pagsapit ng ika-10 araw ng Dhul Hijjah. Tinatawag natin ito na Eid al-Adha na kung saan lahat ng mga Muslim na may kaya ay marapat na magkatay sila bilang alay, no? So yun ang una sa mga araw na kung saan bawal ang pag-aayuno dito. Pangalawa, siyamu ayyamit tashriq li ghairil hajj. Gayon din yung 3 araw pagkatapos ng ika-10 araw ng Dhul Hijjah. Din ang susunod na mga araw 11, 12, 13 ay hindi marapat na mag-ayuno dito ang mga Muslim sapagkat ito ay araw ng kainan, pagsasaya ng mga Muslim ayon sa alinsunod sa batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya hindi tayo ina-advise na pagkaaraw ng 11, 12, 13 ng Dhul Hijjah, ito yung tinatawag natin na Ayyamut Tashriq sa wikang Arabic. So wala pong pag-aayuno rito sapagkat ito ay ang mga araw na ito ay ilalaan natin sa pagbisita sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, makikikain tayo sa kanila at sila rin ay bibisita sa atin. So ito ay araw ng pagsasaya ng mga Muslim kung kaya hindi in-advise na mag-ayuno rito ang mga Muslim dito sa 3 araw na pagkaraan ng Eid al-Adha. Okay. So, pangatlo, siyamu yawmil jum'ati mufrada.
yung pag-aayuno sa araw ng Friday na tanging bukod lamang ang Friday ang iyong pinag-aayunuhan. Ibig sabihin, bawal mag-ayuno o gawin ang Friday na binubukod natin na araw para tayo ay mag-ayuno dito. So, hindi po pinapayagan sa Islam na mag-ayuno ang isang Muslim sa araw ng Friday na itatakdan niya na doon lang siya nag-ayuno sa araw ng Friday. Pero kung halimbawa mag-ayuno ka ng Thursday, tapos isasama mo yung Friday, o kaya mag-ayuno ka ng Friday, isasama mo yung Saturday, o di kaya may natapat doon yung mga sunna na pag-ayunuhan, katulad ng nabanggit natin, natapat sa araw ng Friday, wala pong problema. Pero yung itinakda mo, na sa Friday ka lang nag-aayuno ng sunna, yun ay hindi pinapayagan sa Islam. Okay. Pangatlo, siya musabti lidhatihi la lisababin akhar. Gayon din, ang pagbubukod tangi sa araw ng Sabado, na doon ka lang mag-aayuno ng sunna, na hindi ka naman mag-aayuno sa unahan nito, no? O kaya yung susunod na araw sa kanya, hindi ka naman mag-aayuno ng Friday, hindi ka naman mag-aayuno ng Sunday. So parang itinakda mo yung Sabado na doon ka lang nag-aayuno, ay hindi po pinapayagan niya sa Islam, sapagkat ito po ay magagaya tayo sa mga Hudyo na kung saan pinipili lang nila ang Sabado na sagradong araw sa kanila, na doon lang sila nag-aayuno. So yun ang sinasabi rito, bawal po natin itakda ang araw ng Sabado na doon lang tayo mag-aayuno, maliban na lamang kung may reason, katulad ng nabanggit din natin doon sa Friday. Halimbawa, mayroon kang pangako na kung magkaroon ng katuparan yung isang bagay na pinangarap mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay mag-aayuno ka on time nang malaman mo na nagkaroon ng katuparan yung pangako mo o hiniling mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kahit ito ay matapat sa Sabado, kaya Friday, walang problema. Pero yung talagang sinasadya mo na doon ka lang nag-aayuno sa araw ng Friday at sa araw ng Sabado, yun ang hindi pinapayagan sa Islam. So maliwanag po yan, mga kapatid, no? Panglima, siyamu yawmi syakki fi dukhuli Ramadan. Yung pag-aayuno, no? Yung pag-aayuno bago sumapit ang Ramadan ng isang araw. Yung pag-aayuno bago sumapit ang Ramadan ng isang araw, sapagkat yung araw na yun ay Yawm Shak. Ang tawag doon ay Yawm Shak, ibig sabihin yung araw na yun ay araw na kung saan hindi tayo nakatitiyak, kung hindi tayo nakakatiyak kung baka yun yung unang araw ng Ramadan o di kaya yun yung huling araw ng Sha'ban. Kaya ang tawag doon Yawm Shak, kung saan hindi tayo dapat nag-aayuno doon, no? So dapat mag-ayuno tayo kapag sumapit na ang Ramadan o di kaya natapos na ang Ramadan. Yun ang ibig sabihin na Yawm Shak. Siyamud dahar, kabilang din sa hindi pinapayagan sa Islam ay ang pag-aayuno ng tuloy-tuloy na walang hinto sa isang taon. So wala pong katuruan sa Islam na sa loob ng isang taon ay tuloy-tuloy ka nang nag-aayuno. So hindi po yan ipinag-utos ng Islam. Pang-pito, siyamun nisf athani min Sha'ban illa ma'tada sawmahu kal-ithnin wal-khamis aw siyami Daud wa nahwi. So hindi rin pinapayagan na mag-ayuno sa kalagitnaan ng Sha'ban, no? Hindi rin pinapayagan na mag-ayuno tayo sa kalagitnaan ng Sha'ban, maliban na lamang kung tayo ay nag-ayuno sa simula pa ng Sha'ban. Kung halimbawa nag-ayuno tayo sa simula ng Sha'ban, so pwede natin tuloy-tuloy. Pero kung halimbawa hindi ka nag-ayuno sa simula ng Sha'ban at doon ka lang mag-ayuno sa kalagitnaan ng Sha'ban, pagkaraan ng 15 days, so hindi po ito ipinag-utos sa Islam, sapagkat ito po ay hindi gawain ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang naiulat sa mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya nag-ayuno simula ng pagpasok ng Sha'ban. Hindi po siya nag-ayuno na doon lang siya sa kalagitnaan ng Sha'ban. Maliban na lamang sabi niya, kung ikaw ay sanay na mag-ayuno ng Ithnin
sa Monday at saka sa Thursday, at yung mga Monday at saka Thursday na matatapat doon sa kalagitnaan ng Sha'ban, wala pong problema na pag-ayunuhan natin. Pero kung halimbawa, yung parang itinuring mo na mayroong kakaiba na gantimpala sa pag-ayuno sa kalagitnaan ng Sha'ban, yun ang hindi pwede sapagkat wala pong ganung katuruan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangwalo, no? Siyamul mar'ati litataw'i duna idni zawjiha. Ang pag-aayuno ng mga kababaihan ng sunna na walang pahintulot ang kanilang asawa. So, sa mga kababaihan, hindi marapat na mag-ayuno sila ng sunna hanggat walang pahintulot ang kanilang asawa sapagkat mas priority ng mga kababaihan ang pagsilbihan ng kanilang asawa at sundin ang kagustuhan ng kanilang asawa. Kung ang pag-aayon ng sunna ay walang paalam sa asawa o walang pahintulot ang asawang lalaki, wala pong karapatan ang babae na mag-ayuno ng sunna. Pangsyam, siyamu yawmi Arafah lil hajil waqifi biha. Pangsyam sa mga hindi dapat pag-ayunuhan ay yung araw ng Arafah sa mga nagsasagawa ng Hajj. Okay. Yung mga nagsasagawa ng Hajj, nasa Arafah sila, hindi sila inuutusan na mag-ayuno sa araw ng Arafah. Yung mga Muslim laang na hindi nagsasagawa ng Hajj, wala sa Arafah, sila ang inuutusan na mag-ayuno sa araw ng Arafah. Subalit, yung mga Muslim na nagsasagawa ng Hajj, nasa Arafah sila, sa araw na yaon, ay hindi sila inuutusan na mag-ayuno sa araw ng Arafah. Okay. Tapos na tayo mga kapatid sa pang-apat na haligi ng Islam na asyam, pag-ayuno. Nawa may napulot tayong aral doon at naidagdag sa dati nating nalalaman sa Islam. Lipat na naman tayo sa panglima at panghuli ng haligi ng Islam. Walang iba kundi ang Hajj, ang paglalakbay sa Makkah upang isagawa ang panglimang haligi ng Islam na ang Hajj. Okay. Sabi niya, yajibul hajj ala kulli muslimin mukallafin mustati'. Sabi rito, ang Hajj ay inuobliga sa mga Muslim, sa lahat ng Muslim na nasa tamang gulang at may kaya. Okay, may kaya. Ibig sabihin, kaya ng kanilang katawan at kaya ng kanilang material ang pagsasagawa ng Hajj. So, kapag ang isang Muslim ay kahit na mayaman, kahit na malusog, subalit wala naman siya sa tamang gulang, so hindi inuobliga sa kaniyang Hajj. So, gayon din, kahit na siya ay mayaman, may kaya, subalit o siya ay nasa tamang gulang, no, subalit wala siyang kakayahan sa material na gastusin sa Hajj, o kaya hindi kaya ng kanyang katawan sapagkat mayroon siyang malubhang karamdaman, so hindi rin inuobliga sa kanya ang Hajj. So tandaan natin, ang mga inuobliga sa Hajj, sila yung mga Muslim na nasa tamang gulang at kaya nila ang gastusin sa Hajj at kaya nila ng pangangatawan ang pagsasagawa ng Hajj. Okay. So ano ang mga haligi ng Hajj? Okay. Ito mga haligi ng Hajj, arkanul Hajj, una, al-ihram wa hiya an-niyya. So una sa mga haligi ng Hajj ay yung pagkakaroon ng layunin, intensyon na ikaw ay magsasagawa ng Hajj. Hindi ka pwede magsagawa ng Hajj na wala kang intensyon na magsasagawa ng Hajj. Haligi po yan ng Hajj, no? Huwag po natin kalilimutan. Pangalawa, al-uqufu bi Arafah, ang pananatili sa Arafah. Dapat sa isang magsasagawa ng Hajj ay manatili siya sa Arafah. Magkaroon siya ng pagkakataon na manatili siya sa Arafah. Pangatlo, sa mga haligi ng Hajj, tawaful ifada. Yung pagsasagawa ng tawaf al-ifada. Ito yung tawaf na kung saan ang madalas na ginagawa ng mga haji, pagkaraan nila, galing sila ng Arafah, din lilipat sila ng Muzdalifah. Kinabukasan, pupunta sila sa Mina. Pagdating nila sa Mina, magsasagawa sila doon ng pagbabato, pagpapagupit, no? Din
pwede na sila magpalit ng kasuotan, balik sila sa normal na kasuotan, din bababa sila, papunta sila sa Makkah para magsagawa ng tawaful ifada o di kaya tawaful hajj ang tawag nila din doon. Okay, so yun ang pangatlo sa mga haligi ng hajj na hindi maaaring kaligtaan ng isang Muslim na nagsasagawa ng hajj. Pang-apat, as-sa'yu bayna as-safa wal marwa, ang pagsasagawa ng as-sa'i sa pagitan ng Safa at ng Marwa. Ito yung 7 bisis na tayo ay umiikot sa pagitan ng Safa at ng Marwa. So yan ang 4 na haligi ng Hajj. Okay. Din wajibatul Hajj. Ano na naman ang mga obligado sa Hajj? Ano ang mga obligado sa Hajj? Ang mga obligado sa Hajj, sabi nito, una, al-ihramu min al-miqat. Ang pagkakaroon ng layunin sa miqat. Ang pagkakaroon ng layunin sa miqat. So anong pagkakaiba ng haligi doon sa una na binanggit natin dito sa wajib? Ang sinabi roon, an-niyya. Yung pagkakaroon ng intensyon. Ibig sabihin, dapat magkaroon ka ng intensyon. So kapag ikaw hindi nagkaroon ng intensyon at nagtuloy-tuloy ka sa Hajj, invalid yung Hajj natin. So kaya kahit na halimbawa na lumagpas ka ng miqat, so kailangan mo nang mag-intensyon. So ang tanging nalabag mo lang doon ay hindi ka nag-intensyon sa miqat. Kaya mayroon ka ng penalty. Ito nga sinasabi niya, obligado ang sa isang hajj na magkaroon ng intensyon saan? Sa miqat. Doon sa mga lugar na kung saan itinuturing na doon magsisimula ang intensyon ng mga hajj. Yun ang una sa mga obligado sa hajj. Okay. So pangalawa, al-istimrarul uqufi bi Arafah ila juz'in min al-layl. Yung pananatili, no? Yung pananatili sa pananatili sa Arafah hanggat sa pagsapit ng gabi. Yung pagpasok ng Maghrib. Yun ang isa sa mga wajib. Okay. Pero kung halimbawa hindi mo kinaya na maka-stay, manatili sa Arafah hanggang sa gabi, kung halimbawa nagkataon na napilitan kang lumabas sa Arafah nang hindi pa lumulubog ang araw, so nakalabag ka ng obligado, wajib. Pero hindi naman nasira yung hajj natin dahil naka-isti tayo kahit papaano dun sa Arafah. Okay? So yun ang pagkakaiba ng hindi totally nag-isti sa Arafah, so invalid yung hajj nila. Pero yung naka-isti sa Arafah, pero hindi niya na-avail yung pinaka-maximum na hanggat sa paglubog ng araw, hindi naman nila nalabag yung rukn, pero ang nalabag nila yung wajib. Kaya mayroon silang penalty. Pangatlo, al-mabitu bi Muzdalifa laylatan nahar, yung pagpapalipas ng gabi sa Muzdalifa, no? Sa gabi ng ika-10 araw sa Dhul-Hijjah. Kasi ika-9 na araw nasa Arafah tayo, di ba? Ngayon, yung mga haji nasa Arafah, paglubog ng araw, ang mga haji ay tutulak sila mula Arafah patungong Muzdalifa. At doon sila magpapalipas ng gabi, kung kaya aalis sila doon pagkatapos ng Fajr, magsala muna sila ng Fajr, or pinapayagan din sila na lumisan sa Muzdalifa sa bago sumapit ang Fajr. Depende sa sitwasyon. Okay. Pang-apat sa mga obligado sa Hajj, ramyul jamarat murattaba fi yawm al-Eid wa ayyam at-tashriq. Yung pagbabato sa jamarat, yung pagbabato ng mga munting bato sa jamarat, yun ay wajib. Okay. Pang-5, al-mabitu bimina layali at-tashriq, yung pananatili sa Mina sa loob ng 3 araw, yung 11, 12, 13. So dapat manatili ang mga haji sa Mina sa loob ng 13, 14, 11, 13, 14. Okay, yung 3 araw na tinatawag na Ayyamut Tashriq, kung saan ito yung mga araw ng pagkakatay. So dapat manatili tayo doon. Subalit pinapayagan naman yung mga iba na manatili doon hanggang sa 12, no? Yun ang pinaka-minimum. Yung iba naman pwede sila manatili hanggang 13 ng Dhul-Hijjah. So ibig sabihin
11, 12, 13 ang pinakamatagal na pananatili sa Mina. Okay, anim sa mga obligado sa Hajj, al-halq wa taksir, yung pagpapakalbo sa mga kalalakihan at pagputol sa kanilang buhok, at gayon din sa mga kababaihan yung pagputol sa kanilang bahagi ng buhok. Pangpito sa mga obligado, mga wajibatul Hajj, tawaful wida, ang pagtatawaf ng farewell tawaf o tawaf na pamamaalam kapag ang Hajj ay lalabas na sa Makkah. Kapag ang Hajj ay gusto na niyang lisanin ng Makkah, dapat siyang magsagawa ng tawaful wida o kaya farewell tawaf o kaya tawaf na pamamaalam, sapagkat yun ay obligado. Okay. Mga kapatid, dito na naman tayo magtatapos dito sa ating pagtalakay patungkol sa Hajj. Inshallah sa bukas baka matapos na natin siguro hindi pa tayo. Okay. Inshallah. Okay. Siguro mga 3 meeting lang ang natitira sa atin, no? Bukas at saka sa Friday at saka Saturday, tapos na itong ating pinag-aaralan na muntik aklat para sa mga pangunahing aral sa Islam. So nawa may napulot tayong aral dito sa ating tinlalakay ngayong araw. Gantimpalan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating pakikinig, sa ating walang pagod na pagsasaliksik sa kaalaman ng Islam. Alam natin na ito ay isa sa pinakamataas na antas ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pag-aaral sa kanyang relihiyon. Muli mga kapatid, nagpapasalamat kami sa inyo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.